Hi guys, narito ang ika-132 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa isipan ng Master ng Heavenly Note Sect, may 3 tao sa antas ng Martial Ancestor. Ang pagkakaroon ng mga Martial Ancestor ay hindi naman karaniwan. May 8 kami sa aming sekta, pero alin sa mga powerhouse na Martial Ancestor mula sa mga pangunahing sekta ang hindi kilala sa buong lupain? Ang 3 ito, hindi ko sila kilala. Sabi ng bida, magbibigay ako ng aking paggalang kay Sect Master Nangang. Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Masyadong magalang si Sect Master Nie. Sabi ni Shu Ming. Nakakagulat na bata pa ang Sect Master ng Divine Feather Sect. Talagang medyo di inaasahan. Sabi ng bida, bata rin naman si Brother Shu Ming. Sabi ni Shu Ming, kilala mo ako. Sabi ng bida, syempre, sino ba ang hindi makakakilala sa batang Sect Master ng Faceless Sect? Sa isipan ng bida, noong nakaraang buhay niya, nag-aral si Shu Ming mula sa Heavenly Star Realm hanggang sa Martial Ancestor Realm sa loob lamang ng 6 na taon. Naging isang super genius siya na pumunta sa Ancestral Godland. Kahit sina Long Tianming at iba pa ay hindi maihahambing sa kanya. Pagkatapos, si Shu Ming, para mapag-aralan ang isang teknik na tinatawag na Sky Annihilation Heart Chant. Pinatay ang daan-daang libong tao sa Wuxiang Divine Sect, hindi man lang pinaligtas ang kanyang mga magulang. Ang taong ito ay malupit at walang awa, hindi naman gaanong naiiba sa Sage Emperor. Pero kahit na nagawa niyang matapos ang pag-aaral ng Sky Annihilation Heart Chant, hindi niya natalo ang Sage Emperor. Maraming chismis tungkol sa taong ito. May nagsabi na para payagan si Shu Ming na lubos na mapag-aralan ang Sky Annihilation Heart Chant, inialay nila ang buhay ng kanilang sekta. May isa pang nagsabi na kapag ang Sky Annihilation Heart Chant ay umabot na sa sukdulan, kailangan mong putulin ang iyong emosyon at pagnanasa. Kaya naman, sinira niya ang buong Faceless Sect. Sabi ni Shu Ming, oh, maaaring nakilala na kita noon, Brother Nie. Sabi ng bida, syempre, nakilala ko na siya noon. Pero baka nakalimutan na niyang Sect Master Shu dahil sa kanyang mataas na katayuan. Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Gusto kong malaman kung bakit naparito si Sect Master Nie sa aking Heavenly Note Sect. Sabi ng bida, hehe, talagang bastos ang pagpunta ng hindi inaanyayahan. May ilang dahilan ako kung bakit ako naparito sa Heavenly Note Sect. Una, syempre, ay ang pagbisita kay Sect Master Nangang. Pangalawa ay ang pagkikita sa ilang matatandang kaibigan. Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Ang mga matatandang kaibigan na gustong makita ni Sect Master Nie ay sina Xiao Ninger at Ye Ziyan na galing din sa maliit na mundo, tama ba? Magpapadala ako ng isang tao para tawagin sila rito kaagad. Sabi ng bida, Sect Master Nangang, talagang matalas ka nga. Ang 2 matatandang kaibigan na gustong makita ko ay sina Xiao Ninger at Ye Ziyan nga. Sa isipan ni Shu Ming. Ang 2 batang henyo ng Heavenly Note Sect ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga pangunahing sekta. Maraming mahuhusay na kabataang lalaki ang gustong makita sila. Hindi ko inaasahan na ang 2 ito ay galing din sa maliit na mundo at may koneksyon sa Sect Master. Sabi ni Shu Ming, gusto kong malaman ang relasyon ni Ye Ziyan, Xiao Ninger, at Sect Master Nie. Sabi ng bida, para maging prangka, sina Ziyan at Ninger ay parehong malalapit kong babaeng kaibigan. Lalo na si Ziyan, siya ang aking fiancé. Hindi ba ang mga babae sa Heavenly Note Sect ay hindi nag-aasawa? Ano ito, malalapit na babaeng kaibigan? Ang 2 dalagitang ito ay napaka-talented at hindi nagpapakita ng pagkagusto sa kahit sinong lalaki. Pareho kaya silang magkakagusto sa iisang lalaki? Sabi ni Shu Ming, haha, talagang may magandang sense of humor si Brother Nie. Sabi ng bida, hindi ako nagbibiro. Natigilan ito. Bodyguard. Sock.
Sect Master Nie, hindi ka ba masyadong nagpapakasaya sa sarili mo? Itinaas na lang ng ating bida ang kanyang balikat. Sa isipan ni Xu Ming, mukhang hindi na kailangan pang magsinungaling. Si Ye Ziyan ay kinilala na bilang susunod na Sect Master ng Heavenly Note Sect. Hindi ako magtatangkang magkaroon ng anumang masamang iniisip patungo sa kanya. Pero si Xiao Ninger, simula nang makilala ko siya, nagustuhan ko na siya. Nangako na akong pakakasalan ko siya. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan, sinubukan kong iparating ang aking damdamin sa pamamagitan ng mga taong nasa paligid niya, pero hindi siya nagpakita ng anumang interes. Kung ang Sect Master niya na ito ay talagang malapit na lalaking kaibigan ni Xiao Ninger, kailangan siyang mamatay. Sa isipan ng bida, bakit niya ako tinatitigan ng masama? Hindi kaya iniisip niya sina Ninger at Ziyan, ano? Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Ahem, gusto kong malaman kung alam ni Sect Master Nie ang mga alituntunin ng aming Heavenly Note Sect. Sabi ng bida, ang mga alituntunin ng Heavenly Note Sect. Ang alituntunin ba na nagbabawal sa mga disipulo na magpakasal? Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Tama, dahil alam na ito ni Sect Master Nie, sa palagay ko ay hindi na kailangan pang ipaliwanag ko pa. Reaksyon ng Heavenly Note Sect Master. Humph! Sigaw ng mga tao. Napansin din ng bida ang liwanag. Reaksyon ni Xu Ming. Humph! Sabi ng bida, ang mga alituntunin ay nakapirm, pero ang mga tao ay flexible. Pero hindi ako naparito ngayon para makipagtalo kay Sect Master Nangang. Kumunot ang noo ng Master ng Heavenly Note Sect. Sabi ng bida, kanina, ipinagkatiwala ko kina Ziyan at Ninger ang ilang elixir pills para ibigay kay Sect Master Nangang. Gusto kong malaman kung gaano nakahusay ang mga pill na ito. Bahagyang nagulat ang Master ng Heavenly Note Sect. Habang nakatingin si Xu Ming. Tumingin ito ng diretsyo, sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Ngayon lang, binanggit ni Sect Master Nie na humihingi ng isang bagay. Ano kaya iyon? Sect Master Nie, huwag kang mag-atubiling humingi. Gagawin ng aming Heavenly Note Sect ang aming makakaya. Bakit biglang naging magalang sa kanya ang Sect Master? Mga pills, anong pills? Ano ang pinag-uusapan nila? Sa isipan ni Xu Ming. Bata pa siya at isa na siyang Sect Master ng Divine Feather Sect. Ang binatang ito sa harap natin, talaga namang extraordinary. Sa isipan ni Xu Ming. Dahil si Nie Li ay ang Sect Master ng Divine Feather Sect, ang pakikipag-usap sa kanya ay nangangahulugan ng pagsisimula ng digmaan sa Divine Feather Sect. Bukod pa rito, isinasaalang-alang ang biglaang pagbabago sa saloobin ni Sect Master Nangang sa kanya. Dapat kong iwanan muna si Nie Li sa ngayon. Maghintay na lang tayo at saka natin titingnan. Sabi ng bida, gusto ko ang Myriad Ancestor Sword. Nagulat si Xu Ming. Ganun din ang Master ng Heavenly Note Sect. Sa isipan ni Xu Ming. Gusto ng lalaking ito ang mga pira-piraso ng Myriad Ancestor Sword. Ang bagay na ito ay isang sacred artifact ng 7 pangunahing sekta. Ano ang pinag-uusapan niya? Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Myriad Ancestor Sword. Ang mga pira-piraso ba nito ang tinutukoy mo? Ano ang gusto ni Sect Master Nie sa mga pira-piraso ng Myriad Ancestor Sword? Sabi ng bida, wala naman. Para lang sa saya. Pag-uusapan na nga pala, ang pangalan ng mga pira-piraso ng Myriad Ancestor Sword ay napakaganda at nakakatakot. Gayunpaman, ito ay isang bagay lamang, at dapat alam na alam ito ni Sect Master Nangang. Dagdag pa ng bida, bukod sa pagiging napakatalas, wala na itong silbi, hindi ba? Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect, kahit na wala itong silbi, ito pa rin ay isang artifact na ipinamana sa loob ng Heavenly Note Sect. Ang bagay na ito ay hindi maaaring ibigay. Sabi ng bida, ang isang malaking sekta na tulad ng Heavenly Note Sect ay dapat may libo-libo, kung hindi man 10,000 ng mga pamana. Napaisip ang Master sa sinabi ng bida. Sabi pa ng bida,
Ang paglalakbay ko rito, natural, ay hindi nagnanais na ibigay ni Sect Master Nangang ang pira-piraso ng Myriad Ancestor Sword sa akin, dahil ako, natural, ay wala gaanong reputasyon. Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Sana maintindihan ni Sect Master niye. Sabi ng bida. Gayunpaman, ang pag-iingat nito sa mga kamay ni Sect Master Nangang ay nananatiling isang bagay na walang silbi. Mas praktikal para sa Heavenly Note Sect na palitan ito ng ibang bagay, hindi ba? Nag-iisip ang Heavenly Note Sect Master. Sabi ng bida, ang Demon God Sect ay sabik na gumawa ng kilos nitong mga araw na ito, at ang ibang mga Demon Sect ay nanunood din ng may pag-asang mata. Sect Master Nangang, dapat mong isaalang-alang ang kinabukasan ng Heavenly Note Sect. Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Sect Master niye, hindi na kailangang magsalita pa. Ang aming Heavenly Note Sect ay hindi magpapalit ng mga pira-piraso ng tibak ng mga ninuno para sa anumang bagay. Sabi ng bida, Sect Master Nangang, hindi na kailangang tanggihan ito ng ganoon kahigpit. Ang mga pills na ipinadala ko sa iyo noon ay beginner level lamang. Mayroon din akong divine pill dito na 100 beses na mas epektibo. Nag-iisip ang master ng Note Sect. Ang Heavenly Note Sect Master ay nakatingin lang sa ating bida. Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect, hindi kami magpapalit para sa mga pira-piraso. Natatakot akong mabaigo si Sect Master niye. Sa isipan ni Shuming. Divine pill. Ano iyon? Kahit si Sect Master Nangang ay medyo nag-aalinlangan. Ano nga ba ang kahangahangang bagay na ito? Sabi ng bida, 2 pills. Handa akong magpalat ng 2 divine pills. Ano sa tingin mo, Sect Master Nangang? Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Pasensya na, 5 divine pills. Habang nakataas lang ang kamay ng ating bida. Sa isipan ng Heavenly Note Sect Master. 5 divine pills, bawat isa ay may 100 beses na higit na epektibo kaysa sa spirit pill. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit siya naging Sect Master. Ang 3 bagong martial artist master ay hindi, sabi ng bida. Nakakalungkot naman, dahil masyadong attached si Sect Master Nangang, kung gayon ay kalimutan na natin ito. Pagkatapos kong makipagkita kina Ninger at Zion, uuwi na ako. Sa isipan ni Shuming. Oh, tumanggi siya. Mukhang hindi naman gaanong kahanga-hanga ang divine pill na ito. Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Sect Master niye, hintay. Sabi ng bida, ano pa ang gusto mong sabihin, Sect Master Nangang? Nag-iisip ito. Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Naisip ko na, dahil interesado si Sect Master niya sa mga pira-piraso ng Ancestral Sword. Kaya ko lang itong ibibigay ng may pag-aalinlangan. Tanong ng bida, gusto mo pa ba ang Divine Pill? Sagot ng Sect Master ng Heavenly Note Sect. Siyempre, nagtataka si Shuming. Sa isipan niya, ano ang nangyayari? Kahit na ang mga pira-piraso ng Myriad Ancestor Sword ay walang praktikal na gamit, ang kanilang simbolikong kahalagahan ay napakahalaga. Ang 7 pira-piraso, bawat isa ay hawak ng isa sa 7 pangunahing sekta, ay ipinamana na sa loob ng 1,000 taon. Ibinigay lang ba ito ni Nangang Xianyin? Ang pinakamahalagang punto ay si Nangang Xianyin ay lubos na nawalan ng asal ng isang sect master. Nakikipagnegosasyon tulad ng isang karaniwang mangangalakal. Ano nga ba ang Divine Pill na ito? Pakisuyong muling isaalang-alang, Sect Master. Pakisuyong muling isaalang-alang, Sect Master, kahit na ang mga pira-piraso ng Ancestral Sword ay walang silbi, hindi ito ang mga bagay na maaaring palitan ng kahit ano. Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect, pinag-aalinlanganan mo ba ako? Ang mga subordinate ay hindi nangangahas. Ito lang. Sabi ng Sect Master ng Heavenly Note Sect, hindi mo na kailangang magsalita pa, nagdesisyon na ako. Ang 5 Divine Pills ay magpoprotekta sa Heavenly Note Sect mula sa mga demonic sect sa loob ng daan-daang taon. Maaari pa itong makipagkumpetensya sa Demon God Sect.
Sa kritikal na oras na ito ng buhay at kamatayan, ang bagay na ito na walang silbi na sumisimbolo lamang sa mukha, ano ang silbi ng pag-iingat nito? Agad na sumang-ayon ang mga ito. Oo, sabi ng bida, Sectmaster Nangang, isang kasiyahan ang makipagnegosyo sa iyo. May tumawag sa pangalan ng ating bida. Nia Lee, napalingon siya, ganun din ang mga ito. Si Ninger pala ang tumawag sa ating bida. Habang nakangiti ito, wow! Sa isipan ni Shuming. Ngumiti siya, habang papalapit si Ninger sa ating bida. Sabi ng bida, parang tumangkad si Ninger at mas gumanda pa. Nakangiti lang si Ninger, habang nakatingin ang mukhang bigas. Sa isipan ng mukhang bigas. Kaya naman pala masaya si Xiao Ninger, kung walang nangyayari sa pagitan niya at ng lalaking ito, sino ang maniniwala? Pero palihim siyang may relasyon sa isang random na lalaki. Karaniwan, umaarte siyang isang virtuosong diyosa. Isang kaiyahiyang mag-asawa. Sabi ng mukhang bigas, Junior Sister Ninger, maaari ko bang itanong kung paano tinatawag ang gwapong binata na ito sa harap natin? Hindi mo ba kami ipapakilala? Sa isipan ng bida, isang mapagkunwari. Sabi ng bida, ako si Nia Lee, Sectmaster ng Divine Feather Sect. Maaari ko bang malaman kung paano ko kayo tatawagan, Senior Sister? Sabi ng mukhang bigas, Sectmaster, Zuanyu, hindi mo ba alam ang iyong lugar? Hindi mo ba nakikita na ang Sectmaster ay nakikipag-usap kay Sectmaster Nie? Umatras ka. Oo, Elder Lei. Agad na umatras ang mukhang bigas. Habang nakamasid lang ang Sectmaster ng Heavenly Note Sect. Sabi nito, Sectmaster Nie, sinabi mo na si Yezayan ang iyong fiancé. Napalingon sa gilid si Shuming. Sagot ng bida, oo, tama iyon. Nanlaki ang mga mata ni Shuming. Sabi ng Heavenly Note Sect Master. Pagkatapos ikaw at si Ninger. Habang pinagmamasdan ng dalawa ang Sect Master ng Heavenly Note. Bahagyang nalungkot si Ninger. Sa isip niya, si Zayan ang legal na kasintahan ni Nia Lee. At ako ay wala. Kahit wala akong pag-asa kay Nia Lee, ipagtatanggol ko pa rin siya, kahit buhay ko pa ang kapalit. Nakita ng bida ang ekspresyon ni Ninger. Sa isip ng bida, si Xiao Ninger ay namatay para sa akin sa nakaraan kong buhay, magkakaugnay ang aming mga tadhana, at imposibleng paghiwalayin ang mga ito. Sa nakaraan kong buhay, nabigo ko ang napakaraming tao. Sa buhay na ito, gusto kong protektahan ang lahat. Sabi ng bida, Sectmaster Nangang, Xiao Ninger, siya ang aking babae. Sabi ng Heavenly Note Sect Master, si Xiao Ninger ay, sa isip ni Shuming. Anong klaseng biro ito? Lahat ba ng mga diyosa ng 6 na pangunahing sekta, na pangarap ng napakaraming mahuhusay na kabataan, ay sa iyo? Sa isip ni Ninger, Nia Lee, sa wakas. Naririnig ang mga bulong-bulungan. Napansin ito ng bida, biglang dumating si Yezayan. Napanganga ang bida, pang-uuyam na tawa ni Shuming. Ho-oh-ho, habang tumutulo ang pawis ng sect, Master ng Heavenly Note. Tumingin din si Ninger, ganoon din ang mukha ng. Habang nakangiti si Zayan, hawak niya ang kamay ni Ninger. Sa isip ni Zayan, ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Ninger at ako, sa totoo lang, matagal ko nang hindi na iniisip ang mga iyon. Mula sa malayong maliit na mundo hanggang sa Draconic Ruins Realm, dumadaan sa buhay at kamatayan ng magkasama, nakaharap sa hindi tiyak na kinabukasan ng magkasama, ano pa ang hindi natin kayang bitawan? Magkasama lang natin mapagtatapos ang landas na ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa isa't isa. Sa isip nilang dalawa, mula pagkabata hanggang pagtanda, ikaw ay lagi kong matalik na kaibigan. Magkahawak ang kamay ng dalawa. Naku po, parang iba iyan. Haha, reaksyon ng bida. Ano bang pinag-uusapan ng mga tao? Hindi maipaliwanag ang mukha ni Shuming. Sa isip ng Heavenly Note Sect Master, sina Yezayan at Xiao Ninger noon ay hindi kailanman magbibigay pansin sa mga lalaking disipulo mula sa ibang mga sekta.
At kahit na sila ay mula sa iisang mundo, tila mayroon silang sama ng loob at hindi sila nag-uusap sa isa't isa. Ngayon, ito na, sabi ni Zion, Sect Master. Sabi ng Heavenly Note Sect Master, Zion, siniyali ito, ang bagong Sect Master ng Divine Feather Sect. Sabi niya na siya ang iyong mapapangasawa. Napakamot ng ulo ang ating bida. Sabi ni Zion, nag-uulat sa Sect Master, siya nga ang aking mapapangasawa. Reaksyon ng Sect Master, Emph. Sabi nito, Zion, napapansin mo ba ang iyong pagkakamali? Sabi ni Zion, hindi sinasadya ni Zion na itago ito. Patawarin mo ako, Sect Master. Sabi ng Heavenly Note Sect Master, Zion, ang sekta ay laging nagbibigay prioridad sa pagsasanay sa iyo at balak pang ibigay sa iyo ang posisyon ng susunod na Sect Master. Ngunit dapat mo ring malaman ang mga alituntunin ng Heavenly Note Sect. Habang ang sekta ay hindi naglilimita sa mga babaeng disipulo na makipag-ugnayan sa mga lalaking disipulo mula sa ibang mga sekta. Ang pag-aasawa ay hindi pinapayagan. Sabi ni Zion, pasensya na, makikita ang reaksyon ng bida. Sabi ng bida, Sect Master Nangang, ang iyong mga salita ay hindi gaanong patas. Sa katunayan, ang Heavenly Note Sect ay naglaan ng malaking enerhiya upang sanayin sina Zion at Ninger. Ngunit ang kanilang mga talento ay hindi may kakaila. Kahit nawala ang Heavenly Note Sect, nakamit na nila ang kanilang kasalukuyang tagumpay. Sa isip ng Sect Master. Sa katunayan, wala sa kanila ang nag-aral ng martial arts ng ating sekta. Ang buong Heavenly Note Sect ay wala man lang martial arts na mas malakas kaysa sa kanilang orihinal na mga martial arts. Sabi ng bida, bukod pa rito, sina Zion at Ninger ay nag-ambag ng malaki sa Heavenly Note Sect. Sa isip ng Sect Master, kahit na ganoon, kung sina Zion at Ninger ay mawawala, kung gayon ang susunod na Sect Master. Sa isip ng mukhang bigas, haha. Ang Sect Master ay nag-aalangan. Tila talaga silang mawawala. Ayon sa mga alituntunin ng Heavenly Note Sect sa loob ng maraming taon, sa sandaling ang isa ay magpakasal, dapat siyang umalis sa sekta. Kung mawawala natin ang dalawa sa kanila, magkakaroon ako ng pagkakataon na makipagkumpetensya para sa posisyon ng Sect Master. Sa isip ng Sect Master, ang Heavenly Note Sect ay hindi talaga makakahanap ng pangatlong kandidato. Nagsalita ang mukhang bigas. Sect Master. Napansin ito ng Sect Master. Sabi ng mukhang bigas, mga kapatid na sina Zion at Ninger ay kasal na. Ang Heavenly Note Sect natin ay laging umiiwas sa pagsira sa pakikipag-ugnayan ng iba. Kung wala silang balak na manatili sa Heavenly Note Sect, bakit hindi natin sila hayaang maging malaya? Sigaw ng Sect Master, manahimik ka, pinagpawisan ang mukhang bigas. Opo, sa isip ng Sect Master. Emph, kung sina Ninger at Zion ay parehong aalis sa sekta, kung gayon si Zuanyu ang magiging unang pagpipilian para sa susunod na Sect Master. Si Zuanyu ay mahigit 30 taong gulang na, ngunit hindi pa nakakaabot sa Dragon Realm. Paano siya maihahambing kina Ninger at Zion? Bukod pa rito, si Zuanyu ay kilala sa kanyang paninibugho. Kahit na mayroon siyang cultivation base para maging Sect Master, kulang siya sa katangian na dapat taglayin ng isang Sect Master. Kung siya ay magiging Sect Master, may isip ang kinabukasan ng Heavenly Note Sect. Tanong ng Sect Master Nie, kailangan mo bang kunin silang dalawa? Hindi mo ba kayang iwanan ang isa? Makikita ang reaksyon ng dalawang babae. Habang hindi makapaniwala si Shuming. Sabi ng bida, Sect Master Nangang, hindi ko gagawin. Sino ang gumawa ng kakaibang mga alituntunin ng Heavenly Note Sect? Alam kong mahal na mahal ni Sect Master Nangang sina Zion at Ninger, ngunit mapipilitan ko lang silang dalhin palayo. Gusto mo bang gugulin ni Zion o Ninger ang kanilang buong buhay bilang mga balok? Na hawak ang posisyon ng Sect Master sa Heavenly Note Sect. Sabi ng Sect Master habang pulang-pula. Ikaw, sabi pa ng bida, Sect Master Nangang,
hindi kita tinutukoy. Sa isip ng bida, sinasabi na ang pagbagsak ng Heavenly Note sect sa nakaraan kong buhay ay nagsimula matapos na magbitiw si Nangang Xianyin. Mayroon na siyang kasintahan sa labas, naghihintay na mabilis na isuko ang posisyon ng sect master ng Heavenly Note sect para makapamuhay ng malayang buhay sa mundo. Gusto niyang ihagis ang mainit na patatas na ito kina Zion at Ninger, ngunit hindi ito magiging madali. Sabi ni Zion, Nia Li, sect master, si Nia Li ay walang pigil sa kanyang pananalita, huwag mong pansinin. Mula nang makarating sa Heavenly Note sect, nadama ni Zion ang kabaitan ng sect master, binigyan pa nga si Zion ng pagkakataong makapasok sa Heavenly Note secret realm para sa pagsasanay. Kung si Zion ay aalis na lang ng ganoon, magiging isang kawalan ng paggalang ito sa Heavenly Note sect. Reaksyon ng bida. Sabi ng sect master. Handa ka bang manatili, Zion? Sa isip niya, tunay nga, ang posisyon ng sect master ng Heavenly Note sect ay isang tukso na halos hindi kayang labanan ng mga ordinaryong tao. Reaksyon ng mukhang bigas. Sabi ni Zion. Dapat akong umalis si Zion. Sabi ng sect master. Ano? Sabi ni Zion. Ngunit bago umalis, bilang isang disipulo ng Heavenly Note sect, natural na gustong ibahagi ni Zion ang mga alalahanin ng sect master. Sa isip ng sect master, sino ang magbabahagi ng aking mga alalahanin kung kayo ay aalis? Sabi ni Ninger. Ang puso ni Ninger ay wala rin dito. Gusto rin niyang umalis. Ngunit si Ninger ay handa ring ibahagi ang mga alalahanin ng sect master. Sabi ng sect master, kalimutan na natin, kung gusto ninyong umalis, umalis na kayo. Ngumiti si Zion. Xiao Yu, Ninger, pumasok na kayo. Nagtaka ang sect master. Pumasok na ang mga tinawag ni Zion. Sabi ni Ninger, Zier, Yuyin, pumasok na rin kayo. Pumasok na rin ang mga tinawag ni Ninger. Ano ito? Sabi ni Zion, sect master, ang mga kapatid na babae na ito ay pinili lahat ni Zion. Lahat sila ay wala pang 20 taong gulang, bawat isa ay may pambihirang talento, lahat ng 16 ay nakarating na sa Dragon Dao Realm. Sabi ni Ninger, ang mga kapatid na babae ni Ninger, ang kanilang mga edad ay wala ring mahigit sa 20. 15 tao sa kabuuan, nakarating na rin sila sa Dragon Dao Realm. Nagtaka ang mukhang bigas. Naglabas ng aura ang sect master. Totoo, mahigit 30 tao, lahat ay nasa Dragon Dao Realm. Ang isang Dragon Dao Realm na wala pang 20 taong gulang ay isang walang kapantay na talento na mahirap mahanap sa loob ng 1,000 taon. Ngayon ay may mahigit 30 dito. Sabi ng mukhang bigas. Hindi, imposibleng mangyari ito. Sect master, tiyak na gumamit sila ng masasamang pamamaraan. Paano mangyayari ang ganoong bagay sa mundong ito? Ito ay panlilinlang. Sect master, huwag kang malilinlang ng mga masasama. Dumilim ang paningin ng sect master sa mukhang bigas. Sabi ng sect master, Zuanyu, pinapayagan ka ba ng bulwagang ito na gumawa ng kaguluhan? May isang tao, dalhin siya palayo. Naririnig ang sigaw. Sa isip ng sect master, sina Ninger at Zion ay nagsanay pala ng napakaraming mahuhusay na tao. Malinaw na umasa sila sa mga elixir ni Nia Li. Ano ang balak gawin ni Nia Li sa paglilinang ng kapangyarihan dito? Gusto ba niyang kontrolin ang Heavenly Note sect? Kung hindi natin gagamitin ang mga taong ito, sino pa ang magagamit ng Heavenly Note sect? Kung gayon, magagamit pa ba ang mga taong ito? Sabi ng bida, tila medyo nababahala si Sect Master Nangang. Sabi ng Sect Master Nie, sinadya mo ito, hindi ba? Sabi ng bida, Sect Master Nangang, masyado kang seryoso. Natanggap ko ang pinakabagong balita, ang Demon God Sect ay nakatanggap na ng mana ng Sacred Demon Ancestor Land, at nagre-recruit sila ng mga sundalo ng maramihan. Ang Five Thunder Demon Sect at ang Red Moon Demon Sect ay itinuturing na pinuno ang Demon God Sect.
Hindi magtatagal bago nila mapigilan ang kanilang mga sarili. Sabi ng Sect Master, narinig ko na rin iyon. Sect Master Nie, ano ang iyong layunin sa pagsasabi nito? Sabi ng bida, kung ang Demon God Sect ay kikilos laban sa mga matuwid na sekta, sino ang unang kanilang kakaharapin? Sabi ng Sect Master, sino ang unang kanilang kakaharapin? Siyempre, sisimulan nila sa pinakamahina muna. Sabi ng bida, at alin ang pinakamahinang sekta? Sabi ng Sect Master, siyempre, ang Divine Feathers. Habang nakatingin lang ang Sect Master sa ating bida, sabi ng bida, noong una, ang pinakamahinang sekta ay walang alinlangan ang ating Divine Feathers Sect. Ngunit ang Divine Feathers Sect ay hindi na gaya ng dati. Tungkol sa dahilan, dapat alam na alam iyan ni Sect Master Nangang. Nag-iisip pa ang Sect Master. Sa isip niya, sa pamamagitan lamang ng ilang divine pills na ibinigay ni Nie Li, ang ating ilang mga eksperto sa sekta ay sunod-sunod na nag-promote at nagsanay din ng napakaraming mahuhusay na tao para kina Ninger at Zion. Ang Divine Feathers Sect ay tiyak na mayroon pang mas maraming divine medicines. Hindi kasama ang Divine Feathers Sect, ang Skyblaze Sect ang pinakamalakas. Ang Primordial God Sect at ang Faceless Sect ang susunod. Pagkatapos ay ang Heavenly Note Sect at ang Thousand Flowers God Sect. Kami ang pinakamalamang na atakihin ng Demon God Sect. Sabi ng bida, hindi lang kung sino ang unang aatakihin. Sa ngayon, ang Ancestral Demonic Saint Land ay naghahanda ng isang malaking pagsasabuatan. Gusto nilang linisin ang buong Dragon Ruins Realm. Kung ang Sacred Demon Ancestor Land ay talagang magtatagumpay, natatakot akong mahihirapan ang Heavenly Note Sect na mabuhay ng mag-isa. Natigilan ang dalawa. Sabi ni Xu Ming, maaasahan ba ang impormasyong ito? Sabi ng bida, maniwala ka man o hindi, ang Divine Feathers Sect ay handa na para sa isang labanan. Tungkol naman sa ibang mga sekta, hindi na natin sila kaya panghawakan. Sabi ng Sect Master, kamakailan lamang, ang Demon God Sect ay madalas na aktibo. Sabi ni Xu Ming, Sect Master Nie, nagkakamali ka. Sa ilalim ng isang sirang pugad, mayroon bang buong itlog? Anong mga kontra panukala ang mayroon si Sect Master Nie? Sabi ng bida, maghanap lang tayo ng paraan para palakasin ang ating sariling kapangyarihan. Ano pa ang magagawa natin, Sect Master Nangang? Walang mananalo kapag nakaharap ang Ancestral Demonic Saint Land ng mag-isa, kung ang Heavenly Note Sect ay may iba't ibang mga pagkiling at pagbabantay laban sa Divine Feather Sect ngayon. Kung gayon ay wala na akong magagawa, sabi ng Sect Master. Pag-iisipan ko ang sinabi ni Sect Master Nie. Sa isip ni Ziyu Ming, kung ang Divine Feather Sect at ang Heavenly Note Sect ay magkakaroon ng alyansa, ang dalawang pangunahing sekta na ito ay ligtas. Paano naman ang Faceless Sect? Ano nga ba ang Divine Medicine na nakuha ng Heavenly Note Sect mula sa Divine Feather Sect? Bakit ito gaanong ikinababahala ni Nangang Xianyin? Handa pa ba siyang ipagpalit ito para sa mga piraso ng Ancestor Sword? At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.